back to our channel once again. I'm your narrator and voice actress, Miss Jem. And my co-voice actor here. Randall here! Yes. And as promised, tayo po ay laging may kayanggaw of the day. Alright! At ang ating napili ay si... Ang napili natin ay si Jared V4C. Ang sabi niya, napakagandang kwento. Ipinakita nito ang tunay na pag-ibig ay walang pinipiling anyo at pinagmulan. Kahit magkaiba ang mundo ni na Beatrice at Marco na naigang tunay na damdamin kaysa sa takot o yaman. Nakakakilig at nakakakaba. Tama, nakakakaba. Okay. Sobrang ganda talaga ni Miss Jem. Uy, ang galing niyang magbigay buhay sa kwento kasama si Sir Rendel. Saludo sa inyo, listening all the way from Infanta, Quezon. Ayan, dyan lang kayo ha. Sa Quezon sa may Province. Quezon Province. Oo. Maraming salamat sa iyo at na-appreciate mo yung aming ginagawa. Ang aming mga kaitsurahan. Yes, oo. Ayan. So ayun na nga, kung gusto niyo rin maging kayanggaw of the day, i-comment nyo na yung lesson na natutunan ninyo at kung ano man yung mga nakakatawa nyo experience habang sumusuporta sa ating channel. Kasi iyon yung nakakaagaw ng pansin sa amin sa dinami-rami ng comments. Okay mga kayanggaw, so wag na po nating patagalin, Rendel, di ba? Yes, oo naman. Ang ating kuwento ngayong araw ay tungkol sa kayanggaw natin na si Adrian. Tama? Yes, Adrian. Oo. At ayun na nga mga kayanggaw, kumapit na at humandang kilikin at kilabutan sa ating storya ngayong araw. Let's hit it! Isa ka rin ba sa mga nakatira sa probinsya? Kung oo, alam kong alam mo ang tungkol sa ikukwento ko rito. Kapag kasi may namatayan sa bukid, hindi sila inililibing sa sementeryo, lalo na kung malayo ito. Pwede silang ilibing sa kahit saang parte ng lupain na pagmamay-ari mo kung saan madali lang maghukay ng lupa. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa channel na ito, lalo na sa mga nagbibigay buhay nitong ibabahagi kong kwento. Ako nga po pala si Adrian. Sa ngayon ay nasa edad na 50 na po ako. Sa edad kong ito, nakahiligan ko ng makinig sa channel nyo. Kung kaya't naisipan ko ring ibahagi ang aking kwento, mahigit 2 dekada na ang nakalipas. At upang lubos ninyong maunawaan ang lahat, hayaan nyo akong maihayag ang aking kwento. Muli, ako po si Adrian at ito ang aking kwento. Pinsan, hindi na ba talaga magbabago ang desisyon mo? Hindi ka naman naawa sa mga taong gusto mong paalisin sa lupain ninyo. Isipin mo naman, wala na silang lugar na mapupuntahan. Hindi na, Anton. Buo na ang desisyon ko. Halos 1 buwan na akong nagbibigay ng palugit sa kanila pero ito, nagmamatigas pa rin sila. Kasi nga, paano sila aalis doon gayong nandun yung kabuhayan nila? At saka sayang din yun, di ba? Isa pa, meron din naman silang nagsasaka doon sa lupain ninyo, di ba? May nakukuha ka pa ng benepisyo dahil nagbibigay sila sa'yo kapag may naaani sila. Ano ka ba naman? Hindi yun sapat sa akin. May mas malaki kasi akong plano para sa lupa. Patatayuan ko yun ng gusali para sa gagawin ko negosyo. Sa magiging maganda tong plano ko, kailangan nilang umalis. Sigurado ako magiging boom to for sure. Kung mangarap ka lang, parang sure na sure talaga. Baka nakakalimutan mo, Adrian. Liblib na lugar yun. Tapos kakahuyan pa yung nasa unahan. Kung doon mo balak magpatayo ng negosyo, sino namang bibili? Mga kalabaw at kabayo. Pinapaalis mo nga yung mga tao nakatira doon. Bakit kailangan mo pang pagtsagaan yun? May maayos na trabaho ka naman. Engineer ka naman, di ba? Doon mo na lang ibuhos yung atensyon mo. Kaya ako nga pinagkakainteresan yung lupain yun dahil balak kong huminto sa pagtatrabaho para mapangalagaan ko yung binabalak kong ipapatayo ko negosyo. Naku, alam mo, wag ka nang kumontra dyan. At saka, hindi lang naman sila yung mga tao nakatira doon, no? Kahit liblib yung lugar na yun, malapit din naman sa kalsada kaya walang problema. Pambihira ka naman talaga, pinsan. Bahala ka. Hirap mo kausap. Matigas talaga ang puso ko noon. Wala akong pakialam sa mga taong nakikiusap at nagmamakaawa sa akin na huwag ko silang palayasin sa lupain na ipinamana sa akin ng papa ko. Habang kumakain naman kami ni Anton, nagulantang kami dahil sa biglang sunod-sunod na pag-doorbell na sinabayan pa ng paghampas ng kamay sa gate na para bang may halong galit ang taong gumawa noon.
Ba't gusto niya atang sirain yung doorbell mo, pinsan? Malay ko, puntahan mo nga. Ay, ikaw mayari naman yun na to, kaya dapat ikaw ang magbukas doon. Malay ko bang may masamang binabalak pala, tapos kung sino yung taong yun, mapapahamak pa ako. Loko ka talaga kahit kailan. Buwisit ka talaga. Ay, nako. Oh, Clarissa, Andeng. Ang aga niyo naman yata. Pasok kayo sa loob. Magandang umaga, senyorito. Pasensya na po kayo ha. At medyo hindi ko maawat tong friend ko si Clarissa. Kaya sinamahan ko na dahil may kailangan daw siya sa'yo. Hindi na namin kailangan na pumasok sa mansyon na pinagmamalaki mo. Dahil nandito lang naman ako para personal kang kausapin sa isang bagay eh. Teka. Tungkol ba yun sa napag-usapan natin nung nakaraan? Ano, nakapag-isip-isip na ba kayo? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi kami pwedeng umalis sa lupain ninyo, senyorito? Hindi nyo kami mapipilit. Lalong-lalo na kami ng kapatid ko, no? Ay nako, ilang beses ko rin bang ipapaliwanag sa inyo na kung bakit ko kayo pinapaalis doon. Baka nakakalimutan ninyo na ako ang namamahala ng lupain. Wala naman kayong magagawa kung paalisin ko kayo ng sapilitan, di ba? Hindi nga kami pwedeng umalis. Bakit ba ang hirap mong pakiusapan? Teka nga muna, Clarissa. Kung makapagsalita ka, akala mo naman ikaw talagang may boses dito. Bakit ba parang galit na galit ka dyan? Kasi naman, malawak yung lupain mo. Bakit kailangan pa talaga ipagtabuyan mo kami? May mga tanim din kami doon. Hindi pa naman namin naaani. Sayang yun lalo na sa ibang mga taong nagsipag para lang makakain, no? Problema ba yun? Alam mo, ganito na lang. Pwede rin naman na kami na lang ang bahalang mag-ani ng mga naitanim nyo nun. Pagkatapos ibibigay namin sa inyo lahat ng kita. Walang bawas, kahit ni piso. O ano, deal tayo dun ha? Ang dali lang kasi sabihin yan sa amin eh. Dahil hindi naman ikaw yung naghihirap. Hindi ikaw yung nagbubungkal ng lupa halos araw-araw para lang makaraos, no? Ang hirap sa inyo mayayaman. Masyado kayo makasarili. Yan din naman kasi ang hirap sa inyo mahihirap. Ako na nga itong nakikiusap sa inyo ng may nahon pero kayo patong galit na galit dyan para bang inaangkin sa inyo yung mga lupain na hindi naman talaga sa inyo. Hindi naman kayo taga ron di ba? Ganyan talaga kayo palagi. Kasi nga hindi ka naman mapakiusapan. Napakatigas ng puso mo sa aming mga mahihirap. Ako talaga, Clarissa ha? Ay, sandali. Clarissa, hindi naman tayo nandito para maghanap ng gulo, diba? Nakikiusap ka nga. Okay, pasensya na. Nakakainis mo kasi itong lalaking sarap sapakin. Relax na. Ay, nako. Ay, senyorito, pasensya na po talaga. Nakakabahala patuloy kami sa inyo. At tara na, Clarissa, umuwi na tayo. Walang problema yun, Andeng. Baka gusto yung sumabay na sa amin kumain. Ay, hindi na. Oo, uwi na kami. Uwi na kami dahil si Ana na lang ang naiwan sa bahay eh. Uy, di ba Clarissa? Tara na, tara na. Oy, Adrian! Oh, sino yung bisita mo? Oy! Si Miss Clarissa, saka si Andeng pala to. Bakit hindi kayo pumasok sa loob ng bahay para masabayan nyo kami kumain? Hindi na kailangan. Dahil uuwi na rin kami ng kaibigan ko. Oh. Saka, senyorito, huling pakiusap ko na to sa'yo. Parang awa nyo na. Huwag ka naman sanang tumulad sa lolo mo. Nasakim at makasarili. Teka lang. Bakit naman nadamay si Lolo? At saka mas mabait naman ako sa kanya, no? Dahil hindi ko ginawa yung mga bagay na pinaggagawa niya noon. Hindi ko kayo pinapahirapan. Kung tutuusin, binibigyan ko pa nga kayo ng palugid, di ba? Parang utang na loob pa namin Oh, Alam mo, hindi mo talaga madedenay. Masama talaga yung ugali mo. aba. Itong tatandaan mo Kahit na anong gawin mo, hindi mo kami mapapaalis doon. At kapag nagpumilit ka pa rin, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang lahat. Hindi ka sana patulugin ng konsensya mo. Tara na nga, Andeng. Mas lalo lang kumukulo yung dugo ko sa lalaking yan Talaga yung babaeng yun. Nakuha pa akong pagbantaan. Asar na, no? Mo na, palamigin mo na lang yung ulo nun. Saka mo kausapin. Tara na sa loob, kain na tayo. Kaagad nga akong hinila ng pinsan ko pabalik sa loob ng mansyon. Habang ako naman ay bubulong-bulong dahil sa nararamdaman kong pagkainis sa babaeng yon. Matagal ko nang kilala si Clarissa dahil kababata ko siya. Masungit at mailap na babae talaga siya noon pa man. Matagal ko nang napapansin na bihira lang siyang makipag-usap. Kung tatanungin mo naman ng mga bagay-bagay, madalas ay tanging pagtangulang ang isasagot niya sa'yo. Adrian, hindi mo ba napapansin kung gaano kaganda yun si Clarissa? Sa tingin ko bagay kayong dalawa
Uy, huwag mo nga akong ganyanin. Ano naman ngayon kung maganda siya? Alam mo namang masyadong maraming maganda dito sa syudad. Mga professional pa. Alam mo, nakakainis ka eh. Nakuha pa akong pagbantaan ng babaeng yun. Masyado ka kasing apektado. Ikaw, hindi ka ba inuusig ng konsensya mo? Saka may punto naman si Clarice eh. Kahit ano pang gawin natin, hindi mo basta-basta mapapalis yung mga tao doon. Pero na lang kung babayaran mo yung bawat isang tao doon, di ba? Sa totoo lang, yan din ang iniisip ko. Kaya mo na, sigurado ako, lalamig din ang ulo ng mga yun. Bisitahin na lang natin yung lupain bukas. O sige, ikaw bahala. Huwag ka na mag-alala dahil sasama naman kita bukas eh. Baka mamaya kuyugin ka ng mga tao doon. Nga pala, maiwan na muna kita ha. Kailangan ko rin umuwi ng bahay. Kinagabihan nga ay nakatambay ako sa likod ng aming mansyon matapos kumain at habang umiinom ng kape. Maaliwalas kasi doon at makakapag-isip ka talaga ng maayos. Ang totoo, ang daming bumabagabag sa akin. Mayroong mga pagkakataon na nakokonsensya ako, pero mas nangingibabaw naman ang mga plano ko. Adrian! Nandito ko lang pala, kanina pa kita hinahanap. Teka, saan ka ba talaga galing? Ano pa ba naghahanap ng mapapangasawa? Ano pa ba? Loko talaga to. Biro lang. Pero alam mo pinsan, may balita ako nakakapangilabot. Oh, ano naman yun? Huwag mo sabihin nakabuntis ka tapos pinataguan mo ha? Sira ulo, hindi yun. Sa gwapo kong to, ako pa gagawa ng ganun. Pero ito na nga, may namimirwisyo raw kasi na aswang sa kabilang sityo. Aswang? Alam ko, huwag mo nga dagdagan yung mga iniisip ko ngayon. Anong aswang? Tigilan mo nga ako, pinapasakit mo yung ulo ko eh. Totoo yung sinasabi ko, pinsan. Kilala mo ko. Hindi ako chismosong tao, no? Wala naman kasing matinong tao na mag-uukay ng mga bangkay. Hindi agad ako nakapagsalita sa ibinalita ng pinsan ko na yon. Hindi naman kasi ako naniniwala sa mga aswang. Para sa akin, napaka-imposible nun. Maya-maya pa, kapwa kami nagulat ni Anton nang makarinig kami ng kakaibang pag-angil na para bang nahihirapan ito sa paghinga. Nasa labas lang yon ng pader, malapit sa kinaroroonan namin ni Anton. Kaya bigla kaming napatayo. Ano yun? Teka, bakit may umangil sa labas ng pader? May naligaw bang hayop dito sa mansyon mo, pinsan? Imposible naman yan. Walang nag-aalaga ng hayop dito sa atin, no? At saka pribadong lugar to. Walang basta-basta makakapasok dito, alam mo naman yun. May mga bakod naman dyan sa likuran eh. Kaya paano makakalusot yung mga hayop? Paano tayo nakakasigurado? Buksan natin yung gate dito sa may likurang bahagi. Tingnan natin kung hayop nga ba. Malay natin baboy mo pala. Pag nagkataon, may pangpulutan pa tayo mamaya, di ba? Bahala ka. O ikaw, silipin mo kung gusto mo. Dito lang ako. Oo, sige. Sandali ha. Ano? May nakita ka ba? Wala! Baka guni-guni lang natin yon. Wala na mga hayop sa labas eh. Pasok na lang tayo sa loob. Bigla akong hinalabutan, pinsan. Sige, tayo na. Maaga pa tayo bukas eh. Maaga nga kaming gumayak kinabukasan. Medyo lubak-lubak ang daan papasok sa bukid, kaya naabutan kami ng matinding init sa daan. Yun nga lang, pagdating namin, ang sama na kaagad ng tingin sa akin ng mga tao. Pinsan, napapansin mo ba? Ang sama ng tingin sa'yo ng mga tao. Nakakatakot naman sila. Dati, binabati ka pa nila ngayon eh. Pero ngayon, baliktad na yata. Tingin pa lang nila gusto ko ng balatan. Hayaan mo sila. Hindi naman silang pinunta ko rito dahil si Clarissa talagang gusto kong makausap. Bakit naman kasi nasa pinakadulo pa yung bahay ng babaeng yun? Kainis naman. Oo, huwag ka na magreklamo. Bilisan na lang natin yung paglalakad. Ang init eh. Mabuti pa nga, mukhang malapit na rin naman maani yung mga palay nila dito, no? Ang tataba pa ng mga pananim nila, no? Sayang. Mukhang hindi na nila masyado mapapakinabangan yan dahil nga papalayasin mo na sila. Shhh, yan ka na naman, tumahimik ka na lang. Sigurado ka ba talaga dito, pinsan? Ang gaganda ng mga tanim mo. Kung ako sa'yo, huwag ka na muna magpadalos-dalos. Tignan mo kung gaano kaganda tong lugar na to, tapos sisirain mo lang.
Sigurado na ako dito, Anton. At saka paulit-ulit na lang tayo eh. Hindi mo ako mapipigilan. Hindi naman masama yung ginagawa ko. Ako may-ari ng lupa, di ba? Kaya may karapatan din ako. Lalo na ngayon na may paggagamitan ako. Hindi ko naman sinasabing masama yun. Ang akin lang, paano naman yung mga tao at saka si Clarissa, di ba? Mukhang mahirapan ka dun. Kaya nga tayo nandito para makausap siya ng maayos, di ba? Paano nga kung ayaw niya kahit anong gawin natin pakiusap? Basta. Saka ko na lang ulit problemahin yung tungkol dyan. Ako, eto, may suggestion ako. Bakit hindi mo ligawan si Clarissa? Ano? Hindi ka rin naman lugi dun dahil sobrang ganda nun, o di ba? Kaya hindi mo na dapat siya palayasin kasi doon naman titira yun sa mansion mo. Si Raulo, hoy. Tumahimik ka nga, mamaya may makarinig sa'yo. Kapag ikaw narinig ni Clarissa, baka isipin nun na gusto ko talaga siya. O bakit hindi ba? Kunyari ka pa eh. Nakikita ko kung paano mo siya titigan, oy. Isa pang hirit, sisikmurahan na kita. Paghipot pa. Takot ka lang dahil maldita yung natipuan mo eh. Ganun ha. O sige, maglakad ka mamaya pag uwi mo. Tumawa lang ang pinsan ko sa sinabi ko. Pagdating nga namin sa maliit na bahay nila Clarissa, wala kaming tao na nadatnan doon. Kaya naghintay kami. Umabot pa nga ng halos 2 oras ang paghihintay namin. Inip na inip ako habang pinag-aaralan ng buong paligid ng kanilang bahay. Walang malapit na kapitbahay. Pero maaliwalas naman ang lugar dahil napakalinis nito. Marami ring mga tanim na bulaklak, prutas at mga gulay sa paligid ng bakuran. Sa likurang bahagi naman ng bahay, nagtataas ang mga punong kahoy at mangga ang nandoon. Andito na sila pinsan. Mukhang galing yata sa kabilang bayan. May bitbit silang mga supot oh. Mukha nga. Salubungin mo nga, mukhang mabibigat pa naman yung mga dala nila. Aba, teka, parang nag-aalala ka yata. Ewan ko sa'yo, bilisan mo na lang. Kanina pa ako naiinitan dito. Oo na, ito na. Ay nako. Ayaw pa kasing aminin ng totoo. Dami pang pakulo sa buhay. Oy, pinagsasabi mo dyan. Ano nga aminin ko? Na may lihim ka talagang pagtingin sa kanya. Nakya talaga, wala akong aaminin. Umalis ka na sa harapan ko. Bilisan mo, hoy. Nagdidilim na yung paningin ko sa'yo eh. Buwisit talaga to. Ayaw pang umamin. Miss, tulungan ko na kayo dyan sa mga bitbit ninyo ha. Ay! Bakit may hot chupapi kang bisita, friendship? Ha? Teka, hoy, ba't nandito kayong dalawa? Ano, manggugulo na naman kayo? Masyado naman kayong atat na palayasin kami rito. Hindi. Porque napasya lang, manggugulo ka agad. Sa tingin nyo ba maloloko nyo ako, ha? Teka lang, relax ka lang, friendship. Masyado ko namang galit dyan eh. Hi, Sir Anton. Senyorito Adrian. May kasama ka palang magindara, Miss Clarissa? Magintara? Ay, ano akala mo sa akin? Laman dagat? Oo, ikaw na mismo nagsabi niyan ha. Opa! Ay, hindi ko gusto ang tapas ng dila mo ha. Salamat ka, pogi ka. Mapapatawad kita kagad. Buti pa ako na lang tulungan mo. Ay nako, dahil sobrang init, nakakapagod maglakad. Kawawa naman ang sunscreen ko. Tumigil ka nga dyan, Andrew. Ay! Oy! Andeng! Andeng ang pangalan ko. Gusto ba bang yakapin kita dyan habang nagba-violet ka? Ewan ko sa'yo. Saka hoy, kayong dalawa, wag nyo nga akong pinagloloko ha. Pwede ba umalis na kayo? Wag nyo nang balakin pang manggulo dito kung ayaw nyo ipalapa ko kayo sa mga alaga kong aso. Teka, sandali. Totoo yung sinabi ni Anton. Hindi kami nandito para manggulo. Mamamasyal lang talaga kami. Mamasyal. Ate, huwag ka na pong magalit sa kanila. Mukhang nagsasabi naman po sila talaga ng totoo eh. Saka mga kuya, tulungan niyo na po si ate oh. Mabigat po talaga yung dala niya oh. Kanina pa nga po siya nagre-reklamo sa bigat yan eh. Kapatid mo na nagsabi. Akin na yung mga dala ninyo. Oy, saka hoy, Anton. Kunin mo yung dala ni Clarissa. Nakatulala ka dyan. May tusukin ko pa yung mata mo eh. Ito na nga oh. Akin na yung mga dala mo, miss. Ito namang pinsan ko, masyadong nagsiselos ka agad eh. Kung dagukan kaya kita dyan, ha? Para malaman mo. Mamaya, bigla na lang maniwala yan si Clarissa. Mapahamak pa ako sa'yo eh. Uy! Uy ka pa naiya. Titig na titig ka nga oh. Si panghirit mo, Anton, ha? Bilisan mo na nga lang dyan. Kunin mo na yung mga bitbit ni Clarissa nang mapakinabangan ka naman. Ay, ako rin. Tulungin mo na rin ako, Sir Anton. Masyado mabigat tong mga dala ko. Pinaparusahan yata ako nitong bubita kong friendship eh.
Gusto niya ata ako maging kargador. Ay nako, tumigil ka nga sa kaartehan mo, Andeng ha. Laki-laki ng muscles mo eh. Kaya mo na yan, no? Taksil! Walang nagawa si Clarissa nang tuluyan na kaming sumunod sa pinsan ko at sa kapatid nito. Maging ang kaibigan niya ay nauna na rin. Nang tingnan ko naman ang dalaga, mababakas pa rin sa magandang mukha niya na hindi pa rin siya kumbinsido sa alibay namin. Kaya tumikhim ako at nginitian siya. Pero sa ginawa ko ay mas lalo lang siyang nainis sa akin. Imbis kasing malumanay ng ngiti ang naipakita ko sa kanya, naging isang ngisi pala iyon. Kaya ang ending, inismeran niya lang ako at nauna nang maglakad. Ay nako, Ana, pakalagay nga sa kusina itong mga pinamili nating karne. Papasok ko lang sa kwarto itong mga nabili kong personal na kagamitan. Sige po ate. Ay, huwag ka na mag-alala, friendship. Ako nang bahala sa kanila, ha? Ay, go ahead. Shoo, 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 shoo. Ay nako, basta umayos ka ha. Oo naman, ako pa ba? Kahit ipagkatiwala mo na sila sa akin. Eh kung gusto mo, iuwi ko pa tong isa. Aray ko naman. Ito naman, nanghampas ka agad, hindi na mapiro. Eh baka gusto mong palayasin na kita, no? Sana pala hindi ka na lang sinama dito. Ito naman, masyadong serious. Tatanda kang dalagan yan, ikaw din. Tumahimik ka na nga lang dyan, naalibadbara na ako sa kadaldalan mo eh. Saka kayong dalawa ha. Oh. Bahala kayo sa mga sarili nyo dyan. Wala kami masarap na pagkain maiaalok sa inyo. Kaya maiwan ko na muna kayo. Sungit talaga ng ate mo, Ana, no? Ay, sandali. Ako na munang bahala sa mga pinamili namin. Sir Anton, senyorito, maupo na muna kayo dito, ha? Pumunta lang ako ng kusina. Na sige, walang problema, Andeng. Ay, bet. Tamang-tama, Andeng. Hindi Andrew. O siya, iwan ko na kayo. Babush! Mga kuya, huwag niyo na lang pong pansinin yung kasungitan ng ate ko may buwanang dalaw po kasi yun eh. Kaya naman pala bigla na lang nanunugod sa bahay. Oh, sumugod po yung ate ko sa inyo? Wala. Huwag mo nang isipin yung sinabi ko. Baka nagkamali ka lang ng dinig. Okay po. Saka mga kuya, gusto niyo po ba ng tubig po na maiinom? Kukuha ko po kayo. Hindi. Huwag ka na mag-alala, Ana. Okay lang kami. At saka nga pala, ako nga pala si Kuya Anton mo. Ito naman, si Kuya Adrian mo naman siya. Oo. Alam ko na po. Kasi nabanggit na po kayo sa akin ni Ate Clarice. Lalo na po tong si Kuya Adrian. Palalayasin yung araw po kami dito sa tinitira namin eh. Okay ka lang, kuya? Hindi. Nagkakamali ka. Ay, naku pare. Alam naman po natin yung totoo, Kuya Adrian, di ba? Isa lang po yung masasabi ko. Kapag po nangyari yung gusto nyo, panigurado pong may masama pong mangyayari. Hindi po siya pwedeng mabuhay ulit, kuya. Marami po yung mapapahamak pag po nangyari yun. Anong ibig mo sabihin, Ana? Oo nga, anong ibig mo sabihin doon, Ana? Sino naman ang mabubuhay ulit? Sige po mga kuya, papasok na po muna ako sa kwarto ko para makapag-base na rin po. Sabihin niyo na lang po sa akin kung may kailangan po kayo ha. Naintindihan mo ba yung sinabi ni Ana? Hindi ka, naguluhan nga ako. Ano kayang ibig sabihin niya doon, no? Yung batang yun talaga, napaka-misteryosa. Malay ko dun. Tanungin na lang natin mamaya ulit. Mabuti pa nga. Nakatulala kayo dyan. Bakit nakatayo lang kayo dyan? Trip lang namin tumayo. Saka, iyak ka na naman, nagsusungit ka na naman eh. Hindi ako masungit, sadyang napipikon lang ako sa pasensya mo. Hindi naman kasi ako basta-basta naniniwala na napasyal lang kayo rito, no? Umamin na lang kasi kayo. Wala kaming aaminin, Clarissa. Wala. Kung di ka naniniwala, wala kaming magagawa doon. Kung ganun, uwi na lang kami. Teka lang naman. Miss, totoo talaga ang sinasabi namin. Huwag ka kasi magalit kagad. Ganda mo pa naman. Bola pa. Paano naman ako hindi magagalit sa ginawa nitong pinsan mo? Hindi siya patas eh. Napakamakasarili. Oo na. Aminin ko na, nagkamali ako. Pasensya na. Pa naman tong hirap naman, oo. Ano? May binubulong ka? Wala. Nangihingi na nga ako ng pasensya eh. Yun naman pala eh. Pagpasensyaan mo na lang tong pinsan ko ha. Bugnutin kasi to minsan. Ay nako, ewan ko sa inyo. Magluluto lang ako para sa panangalian.
Kung totoong namasyalan talaga kayo rito, dito na lang kayo kakain mamaya. Oh, Magluluto ako ng marami. sige. Aba, di kami tatanggi dyan. Di ba? Adrian? Oo na lang, sige. Miss. Panigurado. Masarap ka magluto, ano? Malalaman nyo. Nga pala, Clarissa na lang itawag mo sa akin, Sir Anton. Nako, kung ganun. Anton na lang tinatawag mo sa akin. Hindi bagay na tinatawag sa akin, sir, mula sa isang magandang babae na kagaya mo. Di ba? Aray! Uy, ano ba yun, pinsan? Ba't ka naman naniniko dyan? Isa pang hirit, tutuluyan na talaga kita. Napakasiloso talaga nito eh. Isa pa, Anton. Sige, makakatikim ka na talaga sa akin. Nanggigigil na ako sa'yo. Pasensya ka na dito sa pinsan ko, Clarissa. Sige, dito na kami kakain. Clarissa. Pwede ba kaming mamasyal dyan sa may labasan lang? Magpapangin lang sana. Oo naman. Tawagin ko na lang kayo mamaya kapag tapos na yung niluluto ko. Ayun! Salamat Clarissa. Wala yun. Basta umayos kayo ha. Tsak na magkakasundo tayong lahat dito basta hindi nyo kami pipiliting palayasin dito. Huwag nyo lang talagang painitin yung ulo ko. Grabe ka naman. Ay nako, huwag ako senyorito ha. Hindi mo ako madadala sa mga pambobola mo kung ano man. Siya, sige na. May iwan ko muna kayo. Enjoy nyo na lang yung paglibot nyo sa labas. Sungit talaga nun, oh. Oo nga. Kaya nahulog ka ng tuluyan, di ba? Uy, ingay naman ito. Pero hindi naman siya mahirap gustuin eh. Yun! Umamin ka rin sa wakas. Uy, bibig mo talaga. Tumahimik ka. Tara na sa labas. Kinaladkad ko na si Anton palabas ng bahay. Aaminin ko, gustong gusto ko talaga si Clarissa mula noon pa. Pero sa kabilang banda, naiinis ako sa kanya dahil hindi niya man lang ako makuhang pansinin sa tuwing magtatagpo ang landas namin. Sa halip, susungitan niya lang ako at iirapan. Bagay naman na mas lalo nagpapainis sa akin. Ang lakas kasi ng loob niyang baliwalain lamang ako. Kaya kuhang-kuha niya talaga ang inis ko at ang atensyon ko. Pinsan, alam mo may suggestion ako. Paano kung gawin mo na lang tong farm? Kung gusto mo talaga mapakinabangan tong lupain. Tapos gawin mo mga trabador, yung mga tao rito. Hindi ba't medyo matagal pa ang hintayin natin? Dahil ilang taon pa bago magkaroon ng bunga yung mga prutas. Di ba? Ano ka ba? Hindi lang naman prutas ang itatanim mo, mga gulay din syempre. Saging at kung ano-ano pang mga pwedeng itanim na hindi kailangan ng abuti ng 5 taon. Pag-iisipan ko. Ay naku, hindi mo na kailangan pag-isipan yan ng matagal. Isipin mo na lang, malaki ang benepisyo na makukuha mo rito. Hindi lang yan, makakatulong ka pa sa mga tao na mabigyan sila ng trabaho. Tama naman ang pinsan ko sa suhestyon niyang iyon. At sa puntong ito, tuluyan na nga akong nalunod sa pag-iisip. Mas lalo akong nagdadalawang isip kung ano ba talaga ang dapat kong gawin. Maya-maya pa, nakita ko si Ana na papalapit sa kinaroroonan namin. Habang may bit-bit na basket. Ana, saan ka pupunta? Bakit may talakang basket? Mangunguha lang po ako ng mga gulay na pwede pong isahog sa niluluto po na ulam ni Ate Clarissa. Ganun ba? Gusto mo sama na kami? Oo naman po kuya. Doon po banda nakatanim yung mga gulay namin. Tara po. Ako, sasama din ako. Akin yung basket mo, Ana. Ako na magdadala niyan. Sige po kuya. Tara na po. Nga pala, Ana. Pwede mo pang sabihin sa akin yung tungkol sa nabanggit mong kapag nabuhay siyang muli, marami mapapahamak. Anong ibig mong sabihin doon? Kapag po ba sinabi ko sa'yo yung totoo kuya, hindi mo na po ba kami palalayasin po sa lugar na to? Depende pa rin eh. Ganun? Bakit po depende pa po kuya? Kasi nga, nag-iisip pa ako kung anong dapat kong gawin. Saka, ilang taon ka na ba, Ana? Medyo matured yung pag-iisip mo, ha? Sa totoo lang, kanina ko pa napapansin yun. 10 years old na po ako. Saka, gano'n naman po talaga, di ba, kapag wala ka pong nakakasamang bata habang lumalaki.
Si ate na po kasi talaga yung nakamulatan kong kasama eh. Yung nanay ko po, hindi ko na po masyadong matandaan eh. Basta ang alam ko po noon, 5 years old po ako nung namatay po siya. Ganun ba? Nakakamangha ka naman. Teka, nag-aaral ka ba, Ana? Opo, nasa grade 3 po ako. Pahinto-hinto po kasi ako eh. Tinoon ko rin po kasi yung sarili ko sa panggagamot. Saka napakalayo po nung eskwelahan dito sa atin. Ay teka, nandito na po pala tayo. Tulungan niyo po ako magbunot ng mga pechay mga kuya ha. Hindi ko na napansin na nalihis na pala ang usapan namin ni Ana. Hindi niya tuloy na ikwento sa akin ang tungkol sa bagay na gusto kong malaman. Si Anton, tahimik lang na nakikinig. Alam kong maging siya ay interesado rin na malaman ang tungkol sa gusto kong malaman. Pero halatang hindi pa gustong sabihin ni Ana ang totoo sa amin. Alam na talaga kung paano iibahin ang usapan. Ana. Kanino ko pa nga napapansin yung tungkol sa bagay na yun. Yun yung nasa gilid ng gubat. Bakit tanging bubong lang ang meron? Bakit walang dingding? Ano yun, pastulan ba yun ng mga hayop? Yun po ba Kuya Anton? Puntod po yan ni Papa saka po ni Mama. Yung nasa kabila naman po sa Lolo Ernesto po namin. Si Lola ko po hindi po dito nakalibing eh. Nandun po siya nakalibing sa probinsya po nila. Teka, bakit dito nyo nilibing? Saka bakit ngayon ko lang to nalaman? May mga tanim at mga pagkain pa naman na malapit dito. Di ba kadiri yun? At saka isa pa, bawal yung gawin. Dapat yung mga ganung bagay nasa sementeryo. Hindi po kasi pwedeng ilibing si Lolo Ernesto namin sa sementeryo, Kuya Adrian eh. May mahalagang dahilan naman po kasi kami. Saka si Mama at Papa naman po, dito po talaga gustong magpalibing. Bakit naman? Nakakalito naman. Ano ba yan? Hindi ko rin po alam eh. Si Ate Clarissa na lang po yung tanungin mo, Kuya. Wala po talaga akong alam tungkol dyan eh. Sige. Mamaya kakausapin ko ang ate mo. Ito na! Marami na ako nakuha ang pechay. Ano pa ang kukunin natin, Ana? Dahon po ng sili, Kuya. Tapos, luya po sa katanglad. Mas masarap po kasi yung sabaw kapag po sariwa po yung panahog eh. Sige. Ako na bahala rito, ha? Nang mapuno na halos ang dala naming basket, kaagad nga kaming bumalik sa bahay. Yung napag-usapan namin kanina ni Ana, hindi na nawala sa isip ko yon. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataon na makausap si Clarissa, agad na akong nagtanong. Nasa labas kasi si Anton at Andrew, ngumangat-ngat ng mangga. Habang si Ana naman ay may pinagkakaabalahang ibang bagay. Kaya kaming dalawa na lang ni Clarissa ang naiwan sa kusina. Baka gusto mo munang maupo muna, senyorito. Hindi na. Papanoorin sana kitang magluto. Ha? At saka pwede bang Adrian na lang yung tawag mo sa akin? Nakakailang naman kung senyorito palagi yung tatawag mo sa akin. Sige, ikaw ang bahala. Teka. Pwede ko bang malaman yung dahilan kung bakit dito nyo naisipang ilibing yung mga magulang ninyo? Kasi, bawal yun di ba? Di ba may sementeryo naman tayo dito malapit? Ang totoo niyan, wala namang dahilan. Sadyang yun lang talaga yung hiling sa amin ng mga magulang namin bago sila mamatay. Tapos, si mama naman namin, ayaw niyang malayo kay papa eh. Kaya ayun, humiling siya sa amin na kapag nawala rin siya, itabi na namin siya sa puntod ni papa. Tinupad ko lang naman yung hiling nila masama ba yun? Wala namang masama dun lalo pat may permiso kami ng mga magulang mo nun, no? Sa mga magulang ko pala. Ganun ba? Sige, pasensya ka na Clarissa. Hindi ko kasi alam yung tungkol dun eh. Ay, nako.
Alam kong tuloy pa rin naman yung plano mo na paalisin kami dito. Di ba pwedeng makiusap sa'yo na dito na lang kami? Total malayo naman yung kinatitirikan nitong maliit naming bahay ah. Hindi kasi namin pwedeng iwan yung puntod ng mga magulang namin saka yung puntod ni Lolo. Ang puntod ba ng lolo mo ang dahilan kung bakit ayaw mong maiwan-iwan tong lugar na to? Oo, kasi hindi talaga namin pwedeng iwan yung puntod niya. Maraming mapapahamak kapag nahukay siya. Ano ka ba naman? Sino namang siraulo maghuhukay ng puntod na yon? Eh di ba nga magpapatayo kayo ng gusali dito? Hindi malabong mahukay niyo yung puntod ni Lolo. Saka hindi mo rin pwedeng malaman ang dahilan ko dahil paniguradong hindi ka rin naman maniniwala. Ang sa akin lang naman, hindi talaga pwedeng mahukay yung bangkay ni Lolo dahil protektado yun. Ha? Alam mo, sa dahilan mo mas lalo lang ako naguguluhan eh. Linawin mo nga sa akin yung totoo. Malay natin baka tuluyang magbago ang isip ko, di ba? Hindi ko na kayo paalisin dito sa lugar na to. Baka nga gagawin ko pa itong farm tapos bibigyan ko kayo ng trabaho. Talaga? Totoo ba yan? Oo nga. Kaya kung ako sa'yo, ipaliwanag mo sa akin ang totoo mong dahilan. Maliban sa poprotektahan ninyong puntod ng lolo mo. Kasi Ano yun? hindi ko rin alam. Teka, sandali lang ah. Sisilipin ko lang muna sa sala. Baka may nakapasok na pusa eh. Sige. Lumabas nga si Clarissa sa kusina. Habang ako naman, pasimpleng tiningnan ang niluluto niya. Amoy pa lang, halatang napakasarap na. Gusto kong tikman yon pero nakakahiya naman kung mahuli niya ako. Kaya ang ginawa ko na lang ay maghintay. Maya-maya pa, nakarinig ako ng bahagyang pag-uusap sa sala. Nung una, nagtataka ako kasi boses ng isang matandang babae ang narinig ko. Kaya naisipan kong sundan ang dalaga sa sala. Ay, pasensya ka na talaga, Clarissa ha. Hindi ko talaga sinasadyang masagi yung gamit mo eh. Ay naku manghihingi sana ako ng tubig dahil sobrang init sa labas. Ay naku kaso narinig ko na may kausap ka pala. Ayoko namang maputol ang usapan ninyo kaya aalis na sana ako. Yun nga lang nasagi ko yung gamit mo, pasensya na. Naku, wala po yun Aling Karing. Sana tinawag niyo na lang po ako. Wala naman pong kaso sa akin yun eh. Ay, hayaan mo na Clarissa. Uuwi na rin naman ako kaagad eh. Si Ada lang talaga yung sadya ko rito eh. Si Rona kasi, yung bunso kong anak. Kagabi pa yun nagdideliryo. Abay, natatakot ako. Dahil na rin sa bali-balita mula sa kabilang sityo na may aswang daw na gumagala. Baka kasi natipuhan yung anak ko. Ay nako. Clarissa, may problema ba? Wala naman Adrian. Si Aling Karing nga pala. Senyorito Adrian, magandang araw ho. Pasensya na sa abala ha. Sige po. Huwag kayo mag-alala dahil paalis na rin naman ako eh. Teka lang po. Wala namang po kaso yun, Aling Karing. Tama po ba yung narinig ko na may aswang na gumagala sa kabilang sityo? Ay oo, senyorito. Kaya nga nagkakagulo ng mga tao ron eh. Ay sige Clarissa, aalis na ako ha. Kailangan ko pang painumin ng tubig yung kalabaw ko eh. Ganun po ba? Ay sandali lang po. Si Ana po pala, ano pong sabi niya? Ay sabi niya, kakain daw muna siya bago pumunta sa bahay. O siya, kailangan ko na talagang umalis ha. Hihintayin ko na lamang si Ana sa bahay. O siya, sige. Kilala ko si Aling Karing. Isa siya sa lumad na naninirahan sa lupain. Dati na siyang nagpupunta sa mansyon noon dahil palagi siyang pinapatawag ng mga magulang ko. Isa siya sa may pinakamalaking area ng palayan. Noon ay nagbibigay ito sa amin ng sako-sakong palay at mga gulay. Iyon kasi ang paraan nila bilang pagpapasalamat sa pagpapatira ng mga magulang ko sa kanila na hindi sila pinipressure. Hindi katulad sa lolo Gaston ko noong nabubuhay pa na halos ginawa na silang kalabaw. Adrian, naniniwala ka ba sa aswang? Aswang? Hindi eh.
Saka, ang totoo niyan, wala naman kasi ako nakikitang pruweba ng pamumuhay nila o, o hindi pa ako nakakakita. Paano kung totoo nga sila tapos matagal mo na pala siyang nakakausap? Anong ibig mong sabihin yan? Ikaw ba naniniwala ka sa aswang? Oo. Dahil totoo naman talaga sila. Alam mo bang isa sa dahilan kaya gusto kitang kumbinsihin na wag na lang kaming paalisin sa lugar na to? Dahil natatakot ako na baka magalit siya ng husto. Pero huli na eh. Dahil nagsimula na siya mambiktima sa kabilang sityo. Diba narinig mo naman yung balita? Isa na yung babala, Adrian. Bakit? May aswang bang nakatira dito na hindi ko alam, Clarissa? Oo. Kaya sinasabi ko talaga sa'yo, matagal na panahon na rin siyang nananahimik. Ang sabi niya kasi gusto niya na magbagong buhay. Maging yung mga magulang ko kilala siya. Kaya pakiusap naman Sana magbago pa ng tuluyan yung pasya mo. Mayaman ka naman, di ba? Walang-wala naman to kumpara sa mga kayamanan nyo. Teka, ang totoo niyan wala akong maintindihan eh. Sigurado ka ba talaga na may aswang? Baka tinatakot mo lang ako. Dito na ako pinanganak, Clarissa. Kaya bakit wala akong nakikita o wala akong alam sa mga aswang na yan? Adrian, alam mo kasi mas mabuti yung manatili ka na lang na walang alam. Ang totoo natatakot talaga ako Hindi para sa sarili ko kundi para sa kaligtasan mo. Ninyong lahat, dahil paniguradong hindi ka natitigilan hanggat hindi magbabago yung isip mo. Bigla akong ginapangan ng kakaibang takot dahil sa narinig ko mula kay Clarissa. Hanggang sa makauwi na kami ng mansyon, laman pa rin ng isip ko ang sinabi niya. At hindi lang pala doon nagtatapos ang pagbisita ko sa bahay ni Clarissa. Nasundan pa yon. At halos araw-araw na kaming tumatambay sa kanila kasama si Anton. Araw ng Sabado yon, bandang hapon. Kumakain kami ng hinog na mangga sa bakuran nila Clarissa nang biglang magsalita si Ana. Kakagising lang ng bata dahil natulog ito ng tanghali. Oh, Ana, anong nangyari sa'yo? Bakit pawis na pawis ka dyan? Ay, ate. Nagising po ko dahil may nakita po ko sa panaginip ko Napakasama po ng panaginip ko, ate. Ha? Bakit? May nagpakita na naman ba sa'yong pangitain, ha? Opo, ate. May magpapalaya raw po sa kanya. Ano? Diyos ko, ano ba yung nakita mo, Ana? Teka. Ano ba yung pinag-uusapan niyo? Saka, ano yun? Nakakakita ka ng hinaharap, Ana? Paano yun? Opo, kuya. Kasama po yan sa kakayahan kong manggamot. Namana ko po sa lola po namin. Kung ganun, ano yung napag-usapan ninyo? Tungkol saan? Naku, si Lolo Ernesto, hindi siya pwedeng mabuhay ulit. Teka. Paano ba mabubuhay yung patay? Niloloko niyo yata ako Oo nga. Posible namang bigla na lang mabubuhay sa hukay yung lolo ninyo. Ilang dekada na yung nakalibing. Panigurado, nagkanda, lasog-lasog na yung mga laman at buto nun. Hindi nyo kasi naiintindihan Hindi normal na tao yung lolo namin. Dahil isa siyang aswang. Ano ba, Clarissa, hindi ko naiintindihan. Anong aswang? Huwag kang magbiro ng ganyan. Akala ko ba ibang aswang yung tinutukoy mo kanina? Kuya Adrian, totoo po yung sinasabi ni Ate Clarissa. Yan po yung dahilan kung bakit hindi namin pwedeng iwan tong lugar na to. Dahil alam po namin na kapag nagpatayo po kayo ng gusali dito, bubungkalin niyo po yung lupa, di ba? E di mahuhukay niyo po yung bangkay ni Lolo. At kapag nangyari po yun, kuya, mabubuhay po siya ulit tapos mamibiktima po siya ng maraming tao. Teka nga lang muna. Hindi po mapasok sa isip ko yung mga sinasabi ninyo. Pwede nyo bang ipaliwanag na maayos? Sa mga sinasabi ninyo, sasabog yata yung utak ko Ay nako, alam mo kasi hindi ka lang makapaniwala talaga na may aswang Mas mabuti pa na pumasok muna tayo dito sa loob ng bahay. Doon ko ipapaliwanag sa yung lahat. Mabuti pa nga. Pati ako naguguluhan sa inyo Ate, may titignan lang po ako Babalik din po ako kaagad. May gusto lang po akong siguraduhin. O sige,
Bumalik ka kaagad, Ana, ha? Mag-ingat ka. Opo, ate. Kaagad nga kaming pumasok sa loob ng bahay nila Clarissa. Habang si Ana naman ay hindi ko alam kung saan nagtungo. Aaminin kong sobrang naguluhan ako. Matagal ko na talagang gustong maliwanagan. Base sa kwento ni Clarissa, totoong aswang nga ang lolo nila. At dahil isang albularya ang lola nila, gumawa raw ito ng paraan para maikulong sa ilalim ng lupa ang asawa nito. At nang matapos ngang magkwento sa amin si Clarissa, naging malinaw na rin sa akin ang lahat. Ayaw man maniwala ng isip ko, nagbago muli iyon nang makabalik si Ana. Hinihingal ito na para bang may humahabol sa kanya. Ate Clarissa! May dapat po kayong malaman! Oh, Ana, ano nangyari sa'yo? Bakit naman hingal na hingal ka dyan? Ate, galing po ako sa puntod ni Lolo. Wala na po siya doon. May humukay po sa bangkay ni Lolo. Ano? Ha? Teka, paano nangyari yun, Ana? Teka, hinukay? Sino naman gagawa nun? Pabihira naman oh, gulo talaga. Hindi ko rin po alam, kuya eh. Pero tama po talaga yun, nakita ko po sa panaginip ko na may huhukay po sa bangkay ni Lolo. Tapos ito na nga po yun. Nangyari na po yung kinakatakutan ko. Ang hindi ko alam po inaasahan na mangyayari po ito ng ganito kaaga. Dati po kasi, pag nananaginip po ko ng ganun, inaabot po ng ilang araw o kaya ilang buwan bago po mangyari eh. Pero ito, sobrang bilis po. Teka. Relax lang muna kayo. Higa ka na muna, Ana, ha? Mas mabuti pa, puntahan na lang natin mismo yung puntod ng lolo mo. Ano, Clarissa, tara? Tama si Anton. Puntahan natin ang puntod ng lolo mo para malaman natin kung anong totoo. Sige, tayo na. Grabe naman! Sino naman ang gagawa nito? Hindi na naawa sa bangkay. Oo nga, kung sino man ang nagukay, panigurado may dahilan siya. At kung ano man yun ang kailangan nating malaman. Nagmamadali kaming nagtungo sa puntod ng lolo ni Clarissa. Nasa gilid lang ng kakahuyan matatagpuan ang puntod nito. Napansin ko kaagad ang takot at pagkabalisa sa mukha ng magkapatid. Maging ako ay nakaramdam din ng takot dahil sa nalaman ko. May butas nga. Talagang sinira ang simento dito sa may kabaong niya. Sino naman kayang walang iyang maghuhukay nun? Diyos ko, ano nang gagawin natin ngayon? Napakadelikado nito para sa lahat. Paano naman natin siya mahahanap? Diyos ko. Paano kung hindi talaga siya nabuhay? Paano kung sinadyang hukayin ang bangkay niya tapos kinuha ang mga buto? Pwede rin. Pero ano naman ang gagawin ng mga taong yun sa buto ng lolo ko? Wala naman silang mapapala dun eh. Sa bagay, tama ka nga naman. Saka mukhang kagabi pa to hinukay. Hindi nyo lang napansin. Sandali, kung totoong aswang si lolo ninyo, aswang di ba kayo magkapatid? Uy, hindi ah. Dahil nahawahan lang naman si lolo sa pagiging balbal. Manggagamot talaga si lolo at lola. Galing daw sila nun sa malayong probinsya. Tapos sa bandang Kabisayaan pa, nanggagamot sila. Tapos pag uwi nila doon, nagsimulang magbago si lolo. Mambihira talaga, oo. Sino mag-aakala na totoo pala talagang may aswang dito sa mundo na to? Clarissa! Ay! Diyos ko! Ano ba nangyari? Diyan lang pala kayo! Ay, Sir Anton! Senyorito Adrian! Ay! Ay nako, kanina lang balisang-balisa ka, bigla kang nagkaganyan dyan. Ano ba nangyari? Oo nga, pawis na pawis ka pa, oh. Tumakbo ka ba galing sa inyo papunta rito, Anding? Ay, naku, kaloka, tumpak! Tumakbo nga ako! Diyos ko, nakakapagod. Pero hinap na muna. May balita ako sa inyo. Nategi ang anak ni Aling Karen! Ano? Si Nora! Kagabi lang! At ito pa, nakagulo silang lahat doon dahil nawawala ang bangkay! Ano? Diyos ko. Teka. Totoo ba yan?
Kailangan talaga. Gulat na gulat kayo. Sandali pa, inumin niyo muna ako ng tubig. Bilisan niyo. O ito, kakaloka ka. Huminga ka nga muna. O uminom ka. Umuwi muna tayo sa bahay, Anton ha. Adrian, tayo na muna. Sa bahay na tayo mag-usap-usap. Oh, wait. Ano to? Nabubungkal kayong apat dito? At saka... Hoy! Mahabagin langit ang punto ng lolo ninyo, Clarissa. Bakit ninyo hinukay? Uy, hindi namin hinukay yan ha. May ibang humukay kaya kami nandito. Sino naman ang walang hiyang gagawa noon? At saka OM to the G. Ibig sabihin ito? Oo. Maaring totoo nga yung iniisip mo. Kaya tayo na sa bahay. Tayo na. Doon na tayo mag-usap. Let's Please. go! Tara! Hindi na ako nakapagsalita pa dahil sa nalaman namin. Nakakalito nga naman kung tutuusin. Tapos, dumagdag pa yung nalaman namin na namatay pala ang anak ni Aling Karing. Nawala pa ang bangkay. Walang nakakaalam kung sino mang naglakas ng loob na hukayin ang puntod ng lolo ni Clarissa. Basta ang alam lang namin, may hindi magandang mangyayari. Anong balak ninyo? Pupunta ba kayo sa bahay ni Aling Karing, Clarissa, senyorito? Ano ba? Ako, hindi mo ako tatanungin, Anding. Ay, nandiyan ka pala, Sir Anton. Ay nako, tama na nga yung landian nyo dyan. Pupunta tayo mamayang hapon sa bahay nila ha. Makabalita tayo doon kung ano yung mangyayari. At kung bakit nawawala yung bangkay. Teka lang ate, si Lolo panigurado pong gumanti siya. Ano? Anong ibig mo sabihin, Ana? Anong gumanti? Huwag niyo sabihin totoo ang kwento niyo sa akin tungkol sa lolo ninyo. Totoo po yun. Sandali, dito lang po kayo Mauna po ako sa bahay nila Aling Karing. Naku, hindi. Hindi pwede, Ana. Mapapahama ka. Hindi po ate, kilala ko naman po kung sino talaga yung aswang dito sa atin Kaya wag po kayong mag-alala. Alam ko po kung ano yung ginawa ko. Ano? Oh my God, may aswang dito sa atin! Kung ganun, Oo. totoo nga talaga. Naaswang ang namimirwisyo sa kabila, CTO. Nabalitaan mo rin pala yung tungkol doon, Anding. Ay, oo naman Doon kaya ako galing kanina, kaya nga hapong-hapo ako Nakakakulo ang mga tao doon. Kung ganun, posible at sigurado ako na ang aswang na namimirwisyo sa kabilang sityo at ang kumuha sa bangkay ni Nora ay isa. Hindi rin po kuya. Ano? Magkaiba po sila. Basta, aalis na po ko Pag hindi po ako nakauwi kaagad mamayang hapon, pumunta po kayo kaagad sa lamay ng anak ni Aling Karing. Teka sandali, sasamahan na kita, Ana. Gusto ko rin makichismis doon kung bakit nawawala yung bangkay. Nakakapangilabot, oh my God! Hindi ko na talaga alam kung ano nangyayari dito sa lugar natin. Mas mabuti pa nga nasamahan mo yung kapatid ko, Anding. Nag-aalala rin ako sa kanya Basta susunod kami sa inyo mamaya ha. Agad ngang umalis si Ana at Andeng. Habang kami naman ay marami na pag-usapan tungkol nga sa nangyari sa puntod ng lolo ni Clarissa. Maya-maya pa, nagulantang kami dahil sa biglang pagdating ni Aling Karing. Oh, Aling Karing, napadalaw po kayo. Ay, naku kailangan ko ng tulong ninyo, Clarissa. Tulong po? Anong klaseng tulong ho bang kailangan ninyo? Tulungan ninyo akong mahanap ang lolo ninyo. Paniguradong nasa kanya ang bangkay ng anak ko. Teka po, ano pong ibig niyo sabihin? Saka si Lolo, paano nga? Ay naku, oo. Ako ang humukay sa bangkay niya. Ako ang nagpakawala sa kanya. Po? Matagal ko nang alam na isang aswang ang lolo mo, Clarissa. Kaya nga pinalaya ko siya para hindi na kayo mas lalong mahirapan pa kapag tuluyan na tayong pinaalis dito. Ano po? Teka, nababaliw na po ba kayo? At ano naman po karapatan yung mga elam po sa bangkay ng lolo ko? At talagang hinukay niyo pa yung puntod niya? Wala na po ba kayong respeto? Teka sandali. Kung gano'n totoong buhay ang lolo ni Clarissa, Aling Karing, totoo ba yun? Buhay na buhay. At kinuha niya ang bangkay ng anak ko. Walang utang na loob. Tinulungan ko na nga siya makawala sa matagal na panahon na pagkakakulong. At tapos kinanti pa yung anak ko.
Alam niyo po, wala po kami maitutulong sa inyo. Dahil wala naman po kaming alam kung nasan siya eh. At sa nangyaring to tungkol sa anak ninyo, hindi na ho namin yung kasalanan. Kundi kasalanan niyo po yun dahil napaka-pakailamera niyo po. Teka nga. Dapat nga matawa ka dahil hindi ka na mahihirapang magdesisyon. At ikaw naman, Senyorito Adrian. Sana masaya ka na sa pinaggagawa mo. Sisiguraduhin ko na hindi ka patutulugin ng konsensya mo. Sandali lang po. Sandali. Hindi sapat na dahilan para pakawalan mo ang aswang dahil lang sa alam mong paalisin ko kayo dito sa lupain na to. Alam niyo na nga palang aswang bakit yung pinakawalan? At ngayong kinuha ang anak ninyo, gusto niyo pang humingi ng tulong sa amin. Anong klase pag-iisip yan? Abay, wag mo akong pagsasalitaan ng ganyan. Napastangan kayo ha. Dahil kung tutuusin, kasalanan mo ang lahat ng ito. Alam mo naman na wala na nga kami mapupuntahang iba. Palalayasin mo pa kami dito sa lugar na to. Kung saan dito na ako pinanganak at tumanda. Pero alam mo, paano kaya ako isusunod na lang kita sa anak ko para wala na akong paproblemahin pa? Puisit talaga itong matanda na to Uy, teka lang pare. Aling Karing, hindi magandang biro yung ganyan. At sino naman nang sabi sa inyo na nagbibiro ako? Hindi niyo ako lubos na kilala. At mas lalong hindi niyo alam kung ano ang kaya kong gawin. Pwede ho ba? Umalis ang haho kayo, Aling Karing. Wala kayong mapapala sa amin. At kung totoo man na si Lolo ang kumuha sa bangkay ni Nora, problema niyo na po yun. Clarissa, tingnan mo. Nakita mo bang biglang nagbago yung itsura niya? Yung mga mata niya, biglang naging bulat, biglang naging mabagsik. Oo, nakikita ko, hindi ako bulag. Kaya pumasok na kayo sa loob ni Anton, bilisan nyo. Teka Clarissa. Pumasok na kayo sa loob, bilisan nyo. Hindi ka namin iiwan dito, Clarissa. Umalis na kayo, Aling Karing. Huwag niyong hintayin na ibulgar ko sa mga tao yung totoong katauhan ninyo. Hindi mo naman siguro gugustuhin ang kaya nilang gawin sa pamilya mo, di ba? Sa isang iglap lang, nakita ko kung paano biglang nagbago muli ang anyo ni Aling Karing. Bigla itong bumalik sa normal. Pero ang mabalasik niyang mga mata ay hindi nagbago. Tumitig siya ng masama kay Clarissa na para bang may halong pagbabanta. Hanggang sa bumaling ang tingin nito sa akin. Mas matagal, mas may kahulugan. Bagay na nagpatayo ng balahibo ko. Hindi na nagsalita pa ang matanda hanggang sa tuluyan na itong umalis. Ano yun? Nakikita niyo rin ba yung nakikita ko? Oo, hindi kami bulag. Dahil ang totoo, aswang din si Aling Karing. Anak nang, kaya naman pala ang lakas ng loob niyang hukayin ang punto ng lolo mo. Oo nga, paano nangyari yun? Ang totoo niyan, may hinala na ako na siya yung aswang na naguhukay ng bangkay sa kabilang sitio eh. Mas lalong hindi ako makapaniwala sa nalaman namin. Sino ba naman na mag-aakala na isang aswang pala si Aling Karing? Kaya imbis na pupunta kami sa bahay nila Aling Karing, hindi na kami tumuloy dahil nga sa galit din ni Clarissa sa matanda. Hapon na nang maisipan namin ni Anton na umuwi. Pero nagulat kami dahil sa biglang pagdating ni Ana at Andeng. Clarissa, kailangan niyo na makaalis dito mismo. Galit na galit ang mga tao, susugurin nila kayo. Ano? Teka, bakit naman na kami susugurin? Oo, bakit galit na galit yung mga tao, Anding? Kasi nga, pinapakalat ni Aling Karing na ang lolo mo raw ang nagukay ng mga bangkay. Pinapakalat na walang hiyang matandang yun na bumangon raw ang lolo mo sa hukay. Diyos ko! Kung ako sa inyo, umalis na kayo dito. Senyorito, Sir Anton, itakas yun na tong friend ko, papadali na kayo! Nandiyan na sila! Magpadali na kayo! Sa likod na kayo, bilisan niyo! Pabira na pinsan, mukhang dami nila. Kailangan na natin umalis. Clarissa, tayo na! Baka mahuli tayo nila! Sige, sugo pa tayo dadaan ha. Bilisan nyo. Pero Andeng, teka paano ka? Kailangan mo sumama sa amin. Ay, hindi. Dahil kasama sa mga taong gusto subugo dito yung nanay ko. Kailangan ko sila kausapin. Basta ako na bahala sa kanila. Huwag na kayo mag-alala. Pero Andeng, Kailangan na nating umalis. Tara na. Papalapit na sila. Tayo na, Clarissa. Dito na po ako, kuya. Tayo na po. Dito po tayo sa gubat dumaan ha. May daanan po dito papunta po doon sa kabilang kalsada. Sige, sa mansyon tayo pupunta. Tayo na. patakbo kaming tumakas mula sa mga taong galit na galit kay Clarissa. Dinala ko nga sila sa mansyon at doon muna pinatuloy.
Alam ko kasi na doon ay ligtas sila at walang basta-bastang makakapasok. Kinagabihan, hindi ako makatulog kaya pumunta ako sa likod ng mansyon para makapag-isip-isip. Maya-maya pa, nagulat ako dahil sa presensya ni Clarissa. Paglingon ko sa kanya, nakangiti na siya at may hawak na 2 tasa ng kape. Nagtanong ako sa mga kasambahay mo. Ang sabi nila nandito ka raw. Hindi ka rin makatulog, no? Ito. Pinagtimpla kita ng kape. Salamat, Clarissa. Hindi ako makatulog kasi ito, nagpapahangin, nagpapaantok pa ako. Ikaw ba? Ayun, hindi rin makatulog. Dami ko kasing iniisip eh. Paupo sa tabi mo Sige, tara. Kasya pa naman tayong dalawa dito eh. Ay, may nagpapagulo ba sa isip mo kaya hindi ka makatulog? Paano mo naman nalaman? Huwag mo sabihing marunong ka rin manghula Sira, halata naman kasi sa'yo eh. Saka sa nangyari ba naman kanina? Oh, naninigarilyo ka pala? Minsan lang naman kapag hindi ako makatulog. Minsan naman kapag malalim yung iniisip ko, ganun. Kung sa bagay, sa dami ng iniisip mo eh. Pero ano ba kasi iniisip mo bukod sa nangyari kanina? Di, yun nga iniisip ko mismo. Wala talagang ibang masisisi kundi ako lang. Kung di lang sana ako naging malupit sa inyo para paalisin ko kayo dito, panigurado di maisipan ni Aling Karing na hukayin yung bangkay ng lolo mo. Sa totoo lang, halos gusto nga rin kitang sisihin eh. Pero hindi rin naman pwede na sa'yo ko lang ibaling ang lahat ng sisi dahil kung tutuusin, si Aling Karing talaga yung may kasalanan. Tapos ngayon, ang ipagkakalat niya yung lolo ko yung kusang bumangon sa hukay at namemerwisyo sa kabilang sityo. Gayong siya naman talaga yung gumawa ng paghukay sa kanya. Kapal ng mukha niya. Ay naku. Pasensya ka na rin. Alam ko naman na kasalanan kong lahat ng to kahit sa ang anggulo mo tignan. Hindi na tayo dapat pang magsisihan dito. Dahil kung tutuusin, lupain nyo naman to eh. Kaya may karapatan ka kung anong gusto mong gawin dito. Pasensya na rin talaga dahil hindi namin kayang pabayaan si Lolo eh. Ano ka ba? Wala yun. At saka, totoo niyan, nakapag-isip-isip na ako. Tama nga si Anton. Siguro, gawin ko na lang farm ang lupain yun. Para hindi nyo na rin kailangang umalis. Talaga? Ang problema na lang natin ngayon ay kung paano natin ipapaliwanag sa mga tao ang totoo. Huwag kang mag-alala dahil gagawa ako ng paraan. Bukas pupunta ako sa bahay nila Aling Karing. Kakausapin ko yung asawa niya. Mabait naman si Mang Lando eh. Kaya alam kong maniniwala sa akin yun. Isa pa, alam niyang aswang yung asawa niya, no? Hindi ba delikado ang gusto mo mangyari? Alam ko. Pero alam ko naman yung gagawin ko eh. Dahil kung hindi ako kikilos, mananatiling galit yung mga tao sa amin ni Ana. Kung ganon, sasama ako. Ano yun? Shh! Huwag kang maingay. Bakit? Wala lang yan. Kasi nung mga nakaraan, alam mo ba, may naririnig din kami ni Anton na umaangil dyan sa labas mismo. Buong akala nga namin hayop lang eh. Pero wala naman kami nakikita. Shh! Basta huwag kang munang maingay. Alam na siguro ni Aling Karing kung saan mo kami dinala ni Ana. Ha? Anong ibig mo sabihin? Ang totoo, aswang ang nasa labas nitong pader ng mansyon mo, Adrian. At paniguradong si Aling Karing yan. Kaya ilak mo na maayos yung gate para hindi siya makapasok. Bilisan mo na. Sige. Yun nga ang ginawa ko. Gusto ko pa sanang silipin ang labas ng gate pero agad akong hinila ni Clarissa papasok sa loob. Totoong kinabahan ako at natakot. Hindi ko kasi lubos maisip na kumuntikan na kaming mapasok ng aswang ni Anton na wala man lang kaming kaalam-alam. Hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing yon dahil sa lalim ng iniisip ko. Kinabukasan, nang magising ako, nasa hapag na silang lahat. Good morning! Gusto mong kape? Ikaw bahala. Good morning din. Kamusta tulog mo? Aba, uy, nasa naman ang good morning ko, Clarissa? Uy,
Hindi naman ako invisible sa'yo. Nakita mo naman siguro ako. Ay nako, ewan ko sa'yo. Kumain ka na lang ha, Kuya Anton. Hayaan nyo na lang po sila dyan. Bilisan mo na lang po yung pagkain dahil nangako ka po sa akin kagabi na ipapasyal mo ako dito sa mansyon, di ba? Di ba okay lang naman po sa'yo yun, Kuya Adrian? Oo naman. Pwede, Ana. O ikaw, Clarissa. Gusto mo rin bang maglibot-libot dito sa loob? May sariling art gallery si Mama sa second floor. Baka gusto mong makita. Ganun ba? Gusto ko rin sana kaya lang meron ako mas mahalagang kailangan gawin, Adrian. Alam mo naman yun, di ba? Kaya sa susunod na lang siguro. Sige, walang problema. At saka siguro ako na lang sasama sa'yo maglibot-libot sa susunod. O siya, sige, kain na tayo. Hindi na namin naikwento sa iba ang tungkol sa natuklasan namin ng nagdaang gabi. Mas mabuti kasi na manatili na lamang silang walang alam para kahit paano ay hindi sila makaramdam ng takot. Maya-maya pa, biglang may nag-doorbell. Kaya nagkatinginan kaming lahat. Ako na magbubukas. Baka si Anding lang yun eh. O sige, bumalik ka kagad kung si Anding man yan. Papasukin mo na lang para sabay-sabay na tayong mag-agahan ka mo. Pero Anton, mag-iingat ka ha. Oh? Kung maaari silipin mo na muna yung gate. Kung sino nga ba yung nasa labas. Wag mong bubuksan kaagad na hindi mo sinisilip. Basta hindi si Anding. Naiintindihan mo ba? Oo naman. Alam ko na yan. Sige na. Ako na bahala dito. Mauna na muna kayong kumain. Nag-umpisa na nga kaming kumain habang nag-uusap. Maya-maya pa, nagulat kami at napatayo nang marinig ang malakas na sigaw ni Anton mula sa labas. Nagmamadali kaming lumabas upang tignan kung ano ang nangyari. Hanggang sa nagulat kami dahil duguan si Anton nang madatnan namin. May malaking sugat sa braso niya habang kaharap ang baklang kaibigan ni Clarissa. Umiiyak ito. Ayop ko, Anding! Traitor ka! Anong nangyari? Diyos ko! Anding! Anong ginawa mo kay Anton? Clarissa, nakapasok si Aling Karing kaya mag-ingat kayo dahil may bitbit siyang itak. At itong sugat ko, si Aling Karing ang may gawa nito. Dinala siya nitong walang iya mo kaibigan. Anding! Clarissa, senyorita pare, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Pero wala ko ibang pagpipilian dahil nasa kamay nila yung dalawang kapatid. Papatayin nila sila kung hindi ako makikipagtulungan dito sa kanila. Sorry na. Walang iya ka talaga. Sabihin mo kung nasa si Aling Karing. Pumasok siya sa loob. Hindi niyo ba nakita? Aray, isugat ko dami itong lumalabas. Naku, gagamutin po kita, Kuya Anton. Tara po sa loob. Nandun po yung mga gamit namin. Sige. Adrian, yung mga kasambahay mo, pagsabihan mo sila na magtago na, dali. Baka madami pa sila kay Aling Karing. Ako nang bahala dito, Ana. Bumalik ka na sa kwarto mo, ha? Wag kang lalabas doon kahit anong mangyari. Ako na rin ang gagamot kay Anton. Hindi po, Ate Clarissa, dito lang po ako. Mas mabuti pong sama-sama po tayong lahat. Ay, nako. Ay, sakit talaga. Walang iya talaga itong bakla na to. Biglang nalalabo na yung mga mata ko. Teka. Tama si Ana. Sandali, halika dito muna, Anton. Huwag kang matutulog. Tutulungan kita sa paglalakad para magamot na yung mga sugat mo. Baka mawalan ka ng dugo eh. Nahilo na ako. Teka, sandali. Huwag ka munang matutulog, ha? Pigilan mo yung antok mo. Hindi ka pa namin pwedeng dalhin sa ospital dahil nakapasok si Aling Karing sa loob. Delikado tayo. Clarissa, patawad talaga. Hindi ko intention na gawin to. Pero yung mga kapatid ko, mamamatay sila pag hindi ko ginawa yung gusto nila. Ay, nako, Anding. Sa ngayon papaniwalaan kita, ha? Pero sa oras na malaman ko na nagsisinungaling ka lang, magkakalimutan na talaga tayong dalawa. Friendship naman. Sorry na talaga. Kilala mo naman ako, di ba? Alam mo, hindi ko kayang traidorin ng mga kagaya ninyo. Mga friendship ko kayo eh. Gusto ko sanang tumulo para mapadali ang paghuli ninyo kay Aling Karing pero kailangan ko rin umuwi para hanapin ang mga kapatid ko. Si Mang Lato naman kasi galit na galit sa akin dahil sa ginawa kong magpupunyag ng katotohanan eh. Sorry na. Kung ganun, sige na umuwi ka na. Hanapin mo ang kapatid mo. Kami nang bahala dito. Ay, Diyos ko!
Adrian! Si Aling Karing! Ano? Baka kung anong gawin niya sa mga kasambahay mo! Sandali! Nagmamadali kaming pumasok sa loob, habang si Anding naman ay kaagad na nagpaalam sa amin dahil kailangan niya nang umuwi. Inalalayan ko si Anton habang papasok kami. Pagdating namin sa malaking sala, maraming nagkalat na mga gamit. Iyon pa talagang mga mamahaling antique vase ni Mama. Nakarinig kami ng pag-angil sa bandang dining area. Kaya kaagad akong nagtungo doon kasama si Ana. Si Clarissa kasi ginagamot si Anton. Tumigil na po kayo, Aling Karing! Wala ka naman pong makukuha kung papatayin mo sila eh. Tumahimik ka! Papatayin ko na muna mga walang kwentang to bago ko kayo isunod! Walang iya ka talaga, Aling Karing. Isa ka palang halimaw na nagtatago sa ibang anyo. At salamat naman dahil ikaw na mismo ang nagkusang pumasok dito sa pamamahay ko. Kaya sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng buhay. Walang hiya ka! Magbabayad kayo. Lalong-lalo ka na, senyoritong Hilaw. Dahil sa ginawa nyo, dinumog ng mga tao ang pamilya ko. Si Clarissa dapat yun eh. Dahil sa ginawa ng walang hiyang Ernesto na yun sa anak ko. Kayo naman po yung may kasalanan nun ah. Dahil pakialamera po kayo. Huwag niyo pong isisi sa amin yung kasalanan na kayo din naman po yung gumawa. Sana pala noon pa man sinabi ko na po sa mga tao na kayo po yung aswang. Hindi na po dapat umabot pa sa ganito. Ayop kang bata ka. Isa ka pa eh. Paniguradong ikaw ang dahilan kaya namatay ang anak ko. Dahil hindi mo siya ginamot. Huwag niyo nga pong isisi sa akin yung kasalanan niyo. Ginamot ko po siya. Alam niyo naman po yun. Pero paano po siya gagaling kung kayo po mismo yung gusto na mamatay siya? Alam ko pong plano niyo po lahat ng to, Aling Karing. Galit ka po sa kanya, diba? Dahil nalaman niyo pong hindi niyo siya totoong anak. Kaya gusto niyo po siyang patayin bago niyo kainin. Pero ang malas niyo lang po dahil naunahan po kayo ng lolo ko na hinukay niyo. Aba, paano mong nalaban yun? Dahil sinabi po sa akin mismo ni Ate Nora, narinig na raw po kayong nag-aaway ni Mang Lando. Alam po ng anak ninyo yung buong katotohanan bago po siya namatay. Para akong hindi makahinga dahil sa nalaman ko. Nagulat na lang ako dahil biglang nag-iba ang itsura ng matanda. Pero mas ikinagulat ko ay ang biglang paghaba ng dila nito. Umangil ito at tila nahihirapan sa paghinga. Kaya doon ko nakumpirma na siya nga ang aswang sa labas ng pader noon. At nang nagdaang gabi, bigla siyang umatake sa amin. Kaya sumigaw ako upang makatakbo ang tatlong kasambahay na takot habang umiiyak. Isa ka talagang banta sa buhay kong bata ka. Napakaliit mong puwing. Sana noon pa kita pinatay. Pero hindi niyo po nagawa dahil hindi niyo naman po kaya yung mga magulang namin. Anong hindi kaya? Hinapatay ko nga sila, di ba? Ano po? Ikaw po yung pumatay sa mga magulang namin ni Ate Clarissa? Ano? Oo. At ngayon, isusunod ko na kayo ng Ate Clarissa mo. At sa tingin mo ba papayag ako sa gusto mo, ha? Hinding-hindi mangyayari yan. Kaya hetong sa'yo. Walang hiya ka. Ano yung sinabi mo sa akin? Ang hapdi sa mata. Hindi ako makakita. Tama lang yan sa'yong halimaw ka. Lasapin mo ang itim na bawang na dinikdik ko. Adrian, kumuha ka ng kutsilyo. Dalian mo! Sandali! Huwag kayo lalapit sa kanya, Anak Clarissa! Walang hiya ka talaga. Ikaw palang pumatay sa mga magulang namin. Napakawalang hiya mo. Ana, huwag mo siya hayaan makawala, ah. Opo ate, pupuntrihin ko po yung puso niya. Hindi ko na nakita at narinig ang kasunod nilang ginawa kay Aling Karing. Nagmamadali kasi akong nagtungo sa kusina at naghanap ng pwedeng gawing ipanlaban sa aswang. Sinabihan ko na rin ang mga kasambahay sa mansyon na magtago sila dahil napakadelikado. Nakarinig ako ng mga kalabog at sigawan.
Kaya bigla akong kinabahan at nagmadaling bumalik sa kinaroroonan nila. Pero biglang nanlamig ang katawan ko sa aking nasaksihan. Naku, ate! Huwag ka pong pipikit! Hindi ka po pwede matulog. Gagamutin po kita, ate! Teka, Diyos ko, ano nangyari? Bakit may sugat ang ate Clarissa mo, Ana? Bigla po siya sinugod ni Aling Karing, kuya. Naglaban po sila, kaya lang talo po si ate kasi malakas po si Aling Karing eh. Ang haba po ng kuko niya. Clarissa, naririnig mo ba ako? Bubuhatin na kita, huwag ka na muna matutulog. Huwag kang pipikit ha. Iakyat kita sa taas para magamot natin yung mga sugat mo. Clarissa! Hindi. Ayos lang ako. Hindi naman masyadong malalim yung natungo ko sugat eh. Napakahapdi lang talaga. Kahit na bubuhatin na kita, mawa ka sa leg ko. Tatawag ako ng doktor. Hindi, Adrian. Madadamay ka lang. Delikado hanggat nandito pa si Aling Karing. Paniguradong pinaglalaroan lang tayo ng matandang yun. Papaikutin lang tayo nun. Kaya kailangan natin siyang mapatay kaagad. Alam ko. Sige na, huwag ka na muna magsalita. Sandali, doon na lang kita dadalhin sa kwarto ko. Mas ligtas ka doon. Doble ang lock doon sa kwarto ko eh. Teka, si Anton. Nasaan yung pinsan mo? Huwag mo nang hanapin yung iba. Ako na nga nagbubuhat sa'yo, iba pa hinahanap mo. Ako sa'yo. Alam mo namang may sugat yung pinsan mo kaya ko nga siya hinahanap Ay nako, sige na. Baka mamaya magselos pa ako niyan eh. Ano? Bakit ka naman magsiselos? Kasi gusto kita. Ano ko ba? Ano? Ay nako, ganito na ngayon nangyayari, pinaglululoko mo pa ako. Inis na inis ka nga sa akin tapos bigla na lang magkakagusto. Kaya lang naman ako naiinis sa'yo dahil sa hindi mo ako pinapansin. Kung hindi ko lang naisipan na paalisin kayo, paniguradong hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako pinapansin. Ano? Aray, sugat ko. Sorry. Dahan-dahan naman sa pagbuhat. Sorry na, sige na. Mamaya ka na lang magsalita. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiinis sa sarili ko noon. Dahil kahit nasa peligro na kami, nagawa ko pa rin talagang magtapat ng totoong nararamdaman ko sa kanya. Sa kwarto ko nga dinala si Clarissa. Pagkaraan naman ng ilang minuto, dumating na rin si Ana. Kuya Adrian, pasensya na po kung sinundan ko po kayo. Gusto ko lang pong gamutin si Ate Clarissa. Marami na po kasing dugo yung lumabas sa sugat ni ate eh. Okay lang, Ana. Walang problema dahil alam ko mas may alam ka tungkol dito. Opo, si Kuya Anton naman po, naggamot ko na rin po eh. Pero kuya, yung isang kasambahay niyo po, nawawala po siya. Ha? Anong nawala? Nakita ko po siya kanina na para pong tulala habang naglalakad. Susundan ko nga po sana eh. Pero nalingat lang po yung paningin ko sa iba. Bigla na pong sumigaw yung isa niyo pong kasambahay na nawawala na po yung kasama niya. May sugat din po kasi yun eh, kaya ginamot ko po. Mukhang pinaglaruan po ni Aling Karing yung mga kasambahay mo dito, kuya. Sige, babalik ako sa baba. Ikaw nang bahala sa Ate Clarissa mo. Huwag kayong magbukas ng pintuan kung may kakatok man. Pwera na lang kung ako yun. Tatawagin ko kayo para alam nyo ako yun. Sige po. Teka, lalabas ka? Baka naman mapahamak ka niyan, Adrian. Mag-iingat ako, Clarissa. Kaya huwag kang mag-alala. May baril akong dala. Pwede ko yung gamitin. Baril? Pero... Kailangan ko nung lumabas, Ana. Ang ate mo, bantayan mo. Lalabas na ako, ha? Opo, kuya. Adrian, mag-iingat ka ha. Kaagad na nga akong lumabas ng kwarto. Hinanap ko kaagad ang ingay na narinig ko kanina. Pagkarating ko sa unang palapag, nakita ko kaagad si Aling Karing. Hila-hila ang katawan ni Ate Mona habang sumisigaw. Siya ang isa sa mga kasambahay namin dito sa mansyon. Habang ang iba naman ay nanginginig sa takot habang pinagmamasdan ang ginawa ng matanda. Hindi na ako nagdalawang isip na ikasa ang baril na hawak ko at mabilis na inasinta ang aswang.
Natamaan siya sa katawan, kaya nabitawan niya ang katawan ni Ate Mona. Walang iya ka, pati walang kamalay-malay, dinadamay mo pa! Pinsan, may nakapasok! Ano? Teka, bakit ka nandito? Dapat nagpapahinga ka na, Anton. Sa tingin mo ba, kaya akong magpahinga sa sitwasyon natin ngayon? Hindi, no? Sino nakapasok na sinasabi mo? Hindi ko nga alam, pinsan eh. Basta matandaan na din yun. Aliksin ang mga kilos niya kaya hindi ko kahit siya napigilan eh. Kamutika na niya akong maibalibag. Sige na, tulungan mo sila, Ate Mona. Ilabas mo sila dito sa mansyon. Sige, ako na bahala sa kanila ha. Mas lalong nadagdagan ang kabang nararamdaman ko nang malaman kong may taong nakapasok ulit sa loob ng mansyon. Unang pumasok sa isip ko ay magnanakaw ang taong iyon. Kaya napahigpit ang paghawak ko sa baril na dala ko. Hayop ka! Baka nakalimutan mo na ako nagpalaya sa'yo mula sa matagal mong pagkakakulong, Ernesto. Nasaan ang bangkay ng anak ko? Teka, tama ba yung narinig ko? May nabanggit siya pangalan. Ernesto? Pinsan! Narinig mo ba yung binanggit na pangalan ni Aling Karing? Ernesto daw. Ibig sabihin, lolo yun nila Clarissa. Yung matanda pumasok kanina. Pabira naman talaga, oh. Teka, lalabas na kami pero huwag ka maglala, babalik din ako kaagad. Tatawag na rin ako ng mga pulis. Sige, mabuti pa nga. Dalian nyo, Anton, ha. Kung maaari sa ospital mo na lang ihatid ang mga biktima dito. Lalo na si Ate Mona. Isama mo pa yung mga ibang nasugatan para pwede silang magbantayan. Kailangan ko na munang pumasok sa loob. Baka mahanap ni Aling Karing yung kwarto ko kung saan nagpapahinga sina Ana at Clarissa. Kaagad akong tumakbo papunta sa likurang bahagi ng mansyon kung saan doon ako palaging nakatambay. Doon ko kasi naririnig ang boses ni Aling Karing. Nang makarating naman ako doon, nagulat ako dahil naglalaban na ang dalawang aswang. Hindi sila nagpapalit ng anyo. Tanging mukha lang nila ang nag-iba. Naging mabalasik ito habang nanlilisik ang mapupulang mamata. Angil dito, angil doon. Tipikal na nagpalitan ng lakas ang dalawa. Walang gustong magpatalo. Hanggang sa biglang nahawakan ng lolo ni Clarissa si Aling Karing at buong lakas itong binalya sa lupa. Saan mo dinala ang anak ko, Ernesto? Akala mo ba maiisahan mo na ako dahil lang sa pagkuha mo sa anak ko? Nagkakamali ka. Dahil para sa akin, isa siyang masarap na pagkain na nakalaan talaga para sa akin. Kaya ibalik mo na siya sa akin. Lolo Ernesto! Lolo! Sandali! Huwag kang lalapit sa kanila, baka mamaya madamay ka. Hindi! Huwag mo akong pigilan, Adrian. Bitawan mo ako. Buhay nga si Lolo. Kaya bitawan mo ako. Kailangan niya ng tulong ko. Ba? May sugat ka pa. At isa pa, hindi sila mga normal na tao. Wala kang panama sa kanila, mapapahamak lang tayo. Huwag ka na lumapit, sige na. Parating na rin sila, Anton. Tumawag siya ng mga pulis at antingero, kaya kumalma ka lang. May tutulong din sa atin, kaya huwag nang matigas ang ulo. Patuloy pa rin ang pagbubuno ng dalawa. Pag-angil nila ang maririnig sa buong lugar, pati kalabugan at impit ng saksakan. Napansin ko na kaagad na dehado si Aling Karing dahil may sugat na rin, natamaan ko kasi siya ng baril kanina. Kaya marahil nangihina na ang katawan niya. Biglang dumating si Ana. Umiiyak ang bata habang pinapanood ang paglalaban ng dalawang aswang. Walang hiya ka. Sana pala hindi na kita hinukay. At pinatay ko na lamang isa-isa mga apo mo, Ernesto! Sandali, tingnan mo. Nakabaon yung mga kuko ni Lolo Ernesto sa dibdib ni Aling Karing. Oo, tama. Sumuko din ng itim na dugo si Aling Karing. Mukhang natuluyan na talaga si Aling Karing, Adrian. Teka, si Lolo Ernesto. Huwag ka na muna magpadalos-dalos. Huwag mo kalimutan na isa siyang aswang Clarissa. Delikado siya. Hindi lang kayo pwedeng mapahamak. Baka mamaya may ibang tao din. Anong plano natin? Papatayin ba natin siya o hayaan lang? Ano? Patayin? Adrian, pasensya ka na. Kahit aswang siya, lolo pa rin namin siya. Naiintindihan kita.
At alam ko kung anong nararamdaman mo, Clarissa. Ate, natatakot po ako lapitan si Lolo. Hindi ko po alam yung gagawin ko. Nararamdaman ko po na sobrang lakas niya. Ana, tama ang Kuya Adrian mo. Huwag na muna tayong lumapit sa kanya, ha? Kung ganun, ano po dapat natin gawin, ate? Mukhang wala naman po siyang balak na saktan tayo eh. Mukhang kahit papaano po, nararamdaman niya pa rin po na tayo po yung mga apo niya. Kasi nakuha niya po tayong ipagtanggol dun kay Aling Karing, di ba? Nandiyan ang mga pulis. Mukhang tuluyan na nga natalo ng lolo mo si Aling Karing Clarissa. Oo nga. Pero teka, nasaan na si Lolo? Bakit bigla siya nawala? Hindi ko alam. Uy, teka, nandun. Palabas siya ng grate. Lolo! Lolo, sandali! Clarissa, huwag kang tumakbo. May sugat ka pa. Hindi, si Lolo lumabas siya. Paano kung may masaktan siya ibang tao, Adrian? Hindi pwede! Lolo! Kahit nagdadalawang isip man, mabilis akong tumakbo palabas. Hinahanap ko ang matanda. Nakalayo na nga ako ng mansyon, pero wala akong nabakas kahit na anino nito. Bumalik akong bigo. Iyak ng iyak naman ang magkapatid dahil sa pag-aalala. Habang ang mga pulis naman ay nagsimula na mag-imbestiga sa mga nangyari. Walang gustong maniwala na mayroong aswang. Pero dahil may testigo, napilitang maniwala ang mga pulis. Nakausap din kasi ng mga ito ang mga kasambahay. Maging ang mga ito ay kinausap ako dahil sa baril na nakita nila sa akin. Pero dahil may lisensya naman ito, hindi na ito naging problema. Ngayong ayos ng lahat, pwede na ba tayo mag-usap? Ha? Ano namang pag-uusapan natin? Marami. Tungkol sa ating dalawa kung papayagan mo ba ako maligaw. Ha? Hindi ko mapigilang mapangiti nang makita ko ang pamumula na magkabilang pisngi ni Clarissa sa itinanong kong iyon. Matapos ang ilang buwan kong panliligaw, sinagot na nga ako ni Clarissa. Habang patuloy na lumilipas sa mga taon, niyaya ko na rin siyang magpakasal. Nabiyayaan kami ng 2 anak. At tungkol naman sa lolo ni Clarissa, hindi na talaga ito muling nagpakita pa. Hindi namin alam kung saan ito nagpunta pagkatapos ng nangyari. Hindi na rin namin alam kung buhay pa ba ito o tuluyan nang namatay muli. Tuluyan na ring tumahimik ang aming lugar. Wala nang namemerwisyo sa mga libingan. At tungkol naman po sa lupain ko, ginawa ko na nga po itong farm sa tulong ni Clarissa. Tuwang-tuwa ang mga tao dahil hindi sila tuluyang napaalis. Nabigyan pa sila ng mga trabaho. At ang negosyo naman namin mas lalong lumago dahil sa tulong ni Clarissa na alang-alang sa pamilyang binuo namin. Hanggang dito na lamang po, Miss Jam. Maraming salamat po. Muli, ako si Adrian at ito ang aking kwento. At ayun na nga, nagwawakas ang kwento ni Adrian at ni Clarissa. Diba? May happy ending pa rin talaga sa kabila nung dala-dalawang aswang na Medyo umalakay sa mansyon. action pack yung kwento natin. Oo, Medyo ganun yung atake niya, no? At Walang double love team, no? medyo konti lang yung ano, pero 'di ba, di ba, may sweet moments pa rin naman siya. Naihabol siya. Akala ko wala nang chance eh. Oo. Binawi sa bandang dulo. At ayun na nga mga kayanggaw, kung ano man ang paborito ninyong parte ng kwento, i-comment nyo yan. Ano man ang inyong natutunan o yung nakakatawa ninyong experience habang nakikinig sa ating channel, i-comment nyo lang po yan sa baba at malay nyo, kayo na ang mapili nating kayanggaw of the day sa susunod nating video. At huwag po kakalimutan ang LCSS, like, comment, share, and subscribe para magkita-kita po tayo sa susunod nating video. Thank you!